In the heart of Pampanga, craftsmanship is more than a skill. It is a tradition shaped by generations. In Betis, wood is not simply carved, it is transformed into works of art. Known across the country, this district has become a center of wood carving and fine furniture making. Here, the tradition of dukit or wood carving runs deep. For generations, artisans have created finely carved religious sculptures, each one reflecting both mastery and cultural heritage. While Betis is widely recognized for these detailed sculptures, its craftsmanship goes far beyond carving. Today, Betis is known for its high-quality furniture and other woodworks, from elegant chairs to intricately designed cabinets. Each piece reflects durability, precision, and artistry. In the barangay of Santa Ursula, many skilled artisans have built their legacy. Among the most notable are master sculptor Juan Flores and Presidential Merit Awardee for Ecclesiastical Art Willie Layug. Each creation begins with raw wood and a vision, carefully shaped through skill, patience, and experience. For the people of Betis, this craft is more than a source of income. It is a way of life. In Betis, this kind of work has been part of everyday life, so we spoke with one of its furniture makers to better understand the craft and the life behind it. Maaari po ba kayong magpakilala at ikwento ang inyong trabaho? Okay. Ako po pala si Rod de Mesa. Yung furniture namin, ang pangalan niya, RJDM. Rod J. de Mesa Furniture. Mga manufacture. Ngayon, ang negosyo namin dito sa Betis, karamihan dito, puro furniture. Kaya lang, siyempre, dahil hindi basta-basta yung pagtatayo ng ganitong negosyo, siyempre, maglalaan ka ng pera. At kailangan, kapag nagtayo ka ng ganitong furniture, kailangan nasa puso mo, no? Hindi ka pwedeng papasok sa ganitong negosyo kung wala sa puso mo yung pagpapanito. Kasi marami kang pagdadaanan, katulad nito, kung yan, yung mga na-videoan yung yan, hindi basta-basta namin ginawa yan. Yan talagang kinikreate namin yan, talagang nasa puso. Kung titignan nyo, iba-iba yung mga design, at iba-iba rin yung mga shape ng mga chair, mga dining, mga sala set, mga console with frame, yan, mga sofa, iba-iba, mga mural, mga corner cabinet, yan. Katulad yan, makikita niyo yung mga pattern, di ba? At yung mga umukit, hindi basta-basta na easy lang ang umukit. Kung makikita niyo, iba-iba yung mga sukat na mga pait nila, mga tools. Siyempre, meron silang pattern na sinusunod. Katulad nito, yan, kung makikita ninyo, mag-uumpisa tayo, magdi-design ka, tapos uukitin mo. Pero, bago mo ukitin, dadaan mo na doon sa kalpintero. No? Tablon yun, no? Kahoy na solid, tapos ipapattern mo to doon. Tapos, doon nila tatabasan sa banso. Tapos doon, kukunin yung mga sukat. Katulad nito, ito yung front side nito ng princess chair. Yan, no? Kung makikita ninyo, yan. Tapos yun naman ang corona. Dito. Yan ang gumagawa. Umuukit. Minsan ako, kapag maraming trabaho, kapag rush yung trabaho, tumutulong din ako umukit para mabilis yung proseso. Pagkatapos, kapag nagawa na lahat yan, yan ang magiging finished product, mga skeleton na napunta dun sa kanila. Paano po kayo nagsimula ng pag-work? Okay. Mahaba yan, ha? Nung bata pa ako, 12 years old, tinuruan na ako ng tatay ko. Sa edad na 17 years old, nagplano ako na mag-abroad. 17 years old ako, nakapag-abroad ako sa Saudi, bantang Saudi.
may mga kapatiran sa Saudi na tinawagan ako. Sabi niya, Brad Rod, nakita namin yung mga furniture ninyo. May gustong umorder ng mga kapatid dito. Yon, nagumpisa na. Sa tulong ng kapatid na si Architect Bernard. Yon. Ngayon, partner kami ngayon. Nagsusupply na din po kayo sa iba-iba din. Ngayon, anytime, igogo na yon kasi na-approve na yung mga sample namin doon sa Bohol. So far po, ano po yung parang pinaka-laging in demand po na pinapagawa po sa inyo? Yan Ano yung po mga usually po? dining chair, dining table, chair, mga sala set, lab set, tapos yung mga ano ba yon, itong console table with frame, ganon. Kung nagpapakaiba sa mga dukit na gawa ng Betis. Kailangan maselan ka. Maselan ka sa ano. Ako, yung mga furniture na design na ano to, hindi mo makikita dyan. Usually kasi lahat ng mga nagpa-furniture dyan, pare-parehas yung mga design. Pero yung sa akin kakaiba. Kakaiba siya. Kaya ito, binibigay ko talaga sa tamang presyo. Yung trabaho namin, walang katulad dyan. Kahit saan ka umikot dyan, yun ang kakaiba. So, mahalaga yung pagdukit dito sa Betis. Kasi yan ang pinagkakakitaan ng mga tao dito. Kapag Betis, alam nila, yung mga tao sa Betis, sa Santa Ursula, alam nila, marunong sila sa mga furniture, iba-ibang klaseng furniture. Kasi, kung makikita ninyo, nailagay sa Guinness Book of Record yung Santa Ursula sa pag-uukit. Ganon. Kaya yung mga ibang lugar, kapag saan gawa yan, sa Betis, sa Santa Ursula, sa Guagua, kakagat sila. Ganon yun. From intricately carved masterpiece to finely crafted furnitures, the artisans of Betis continue to honor a century-old tradition. Each piece tells a story of patience, skill, and dedication. A story not just of craftsmanship, but of identity. In every curve, every detail, every finished creation, Betis shapes a legacy of Filipino excellence in wood, preserving the past while inspiring the future generations.